Good morning po sa bawat isa. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Come on, let's worship Him! Open our hearts! Open our mouth! Come on, let's give Him praise to Jesus! Purihin ka! Dakila ka! Sige tayo pong lahat ay umawit para sa Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw kasiyahan, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kumakasi, wala kang katulad, wala kang katulad. Sabihin natin pa sa Panginoon, wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, let's sing! Wala
King, for He is worthy to be praised. Alabakataramasatea mama. Oh, we worship you, Lord. We magnify your holy name. There is no one like you. Shandarabakata satarabahanda. Thank you, Lord. Heavenly Father, thank you once again for this special and great moment to be in your holy presence. We welcome you, Lord, in this place. We welcome you, Father, Jesus, and the Holy Spirit. And we declare our love to you, Father. We love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength, and all that is within us. Jesus, we love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength, and all that is within us. Holy Spirit, we love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength, and all that is within us. We love you because you first love us, and you have loved us with a never-ending, everlasting, eternal love. And today, thank you, Lord, for this opportunity that we can hear the Word of God through your servant, O God. May you give each one of us the spirit of wisdom, knowledge, the spirit of revelation, the anointing of the Holy Spirit from within, and we take authority over this place, over the live stream, over your people in the name of Jesus. We cast out all the plans, every communication of the enemy. We shut you off and we cast you out in Jesus' name. And we allow nothing but the Spirit of the living God in this place and His ministering angels, the angels of His holy presence. Thank you, God, for you have called me and anointed me as your servant, because the anointing abideth in us, remains in us, and that anointing will teach your people all things. May your name be exalted and be glorified in the name that is above every name, the King of kings and the Lord of lords. His name is, shout, Jesus! Shout hallelujah! Okay, tayo manatiling nakatayo bilang paggalang natin sa salita ng Panginoon. Hebrews chapter 10 and beginning verse 16. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Now, where there is a remission of this, there is no longer an offering for sin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Amen. Hallelujah. So tayo makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Salamat sapagkat binigyan mo ng time ang itong araw na ito na special para sa Diyos at special para sa atin. So today ang ating topic ay a better covenant. God is a covenant making God. Nakikipag-covenant siya sa atin. Pakikipag-ayon, agreement ang covenant. Okay? So atin talakayin ang covenant. Ano ba yung spiritual significance of covenant? Number 1 is every permanent relationship of God with man is based on covenant. Okay?
Si God ay nakipag-covenant sa atin through the Lord Jesus Christ. Siya ang nagbuhos ng banal na dugo para lang tayo makonect sa Ama, mapatawad ang ating mga kasalanan. So every permanent yan, hindi temporary. Ang ating covenant kay Lord, ang ating commitment kay Lord, ang ating agreement kay Lord ay permanent. Hindi temporary. Pag temporary, on and off. So, every permanent relationship of God with man is based on covenant. Number 2, covenant is only valid through death. Kailangang mayroong mamatay. Okay? That's why kailangan doon ng sacrifice. Kaya sa Bible, doon sa Old Testament, naroon ang ceremonial laws. Ano ba yung ceremonial laws? Yan ang pag-aalay ng mga tupa, mga baka, at pag mahirap ay kalapati or bato-bato. Salamat, inalis na ng Panginoon yung ceremonial laws. Hindi na natin ginagawa ang ceremonial laws. Bakit? Sapagkat kung yun ay ginagawa pa hanggang ngayon, ay kulang ang lugar natin ito. Kailangan natin ektarya ang ating church. Sapagkat merong mag-aalay ng baka, ng tupa, ng mga bato-bato. Hila-hila mo. At hindi lang basta pag-aalay yun, kasi inaalagaan yon. At dapat ma-prevent from sickness, from foot and mouth disease. Kailangan perfect sacrifice. Because hindi tatanggapin ng Panginoon pagka may sakit, may kuto, ang mga iniaalay. Because ang pinag-aalayan mahalaga is the Lord, the Holy God. That's why in Malakay ay nag-aalay sila ng mga may sakit na tupa at mga baka, hindi tinanggap ni Lord. Nirebuke sila ng Panginoon. Ganan ba ang mga alay nyo sa akin? Subukan nyong ialay sa mga inyong sa mga gobernador nyo, sa congressman nyo. Ay baka hindi tanggapin. Kung hindi tinatanggap ng tao, how about God? So God is a holy God. Hindi biro-biro ang sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. So sacrifice was necessary because it symbolized the death of his party to the covenant. When one enters into covenant, one enters by death. At alam ba nyo na tayo'y pumasok sa covenant? We enter into the covenant. Kailan yan? Okay? Yan ay nung mag-commit tayo, na mag-surrender tayo ng buhay natin sa Panginoon. We enter into that covenant. We enter into that agreement o pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya meron niyang conditional. Pag ito ginawa mo, ito gagawin ko. Pag gumawa ka ng tunay at mabuti, pagpapalain kita. Pag gumawa ka ng masama, ito ang mangyayari sa iyo. Okay? So, nung tayo mag-enter sa covenant ng Panginoon, pumasok tayo sa covenant nung isuko natin, nung isurrender natin ang buhay natin sa Panginoon. You enter into the covenant kahit ayaw mo o gusto mo. Yun ang nangyari sa iyo. That's why, nung makrucify ang Panginoon, sabi sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Hindi lang si Jesus ang nakaranas ng kamatayan, kundi ang bawat nag-surrender ng buhay sa Panginoon ay nakaranas ng kamatayan. Patay na tayo sa mundong ito. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Hindi na ako nabubuhay sa akin sarili, mga kapatid. Kung tayo ay pumasok sa covenant, hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa buhay mo. Amen.
Hallelujah. Nevertheless, I live, yet not I. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, but Christ liveth in me. Ang Panginoong Jesus ang nabubuhay sa akin. And I live by faith, who loves me and gave Himself for me. So kung namatay ang Panginoon, naranasan mo rin, no ikaw, you enter into that covenant, nag-surrender ka ng buhay, naranasan mo rin yung kamatayan. You are crucified, naipako kang kasama ni Kristo, naipako ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga bisyo sa buhay, ipinako na ng Panginoon niya, kaya hindi na natin dapat balikan yan. Amen. Patay ka na sa lumang pagkatao mo. You are now alive in Christ sapagkat you pumasok ka sa covenant ng ating Panginoon. You are now alive in Christ. Hallelujah. Amen. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah. Sa patay na tayo, wala na tayong karapatan sa ating mga sarili. Ang may karapatan sa atin ay yung tumubos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo when you enter into that covenant. Thank you, Lord. Hebrews 9:16, for where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. Okay, una dyan ay, pag mayroong covenant, mayroong pagbuhos ng dugo. Okay, like nung mga panahon ng Kastila, si Legazpi at si Catuna, di ba? Pinag-aaralan natin yan sa history. At naghiwa sila ng kanilang kapwa dugo, ininom nila pareho. Covenant yan. So, pag may covenant, may pagdaloy ng dugo. At dumaloy ang dugo ng Panginoon para makipag-covenant siya sa Ama. Na ang sabi niya, Ama, babayaran ko ang kasalanan ng sanlibutan. Babayaran ko ang kasalanan ng mga tao. Hallelujah. Dadalhin ko yan doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkaya nga sa napakabigat ng dinala ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, napakabigat na parusa. Okay. Now, sabi diyan, where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. Okay? Testament. Ang sa madalit sabi yan ang pagbibigay ng mga mana. May inheritance. So pag nagsulat yung testament, kasulatan. Okay? Pag ang isang tao ay mamamatay na, magpapagawa siya ng kasulatan. Kung 10 ang anak niya, ay sasabihin niya yung kasulatan na ikaw, ito ang para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo yan. Pero hindi magiging kanila yan hanggat buhay ang testator. Hanggat buhay yung nagpasulat, nagpapamana. Susulatin yun, pero maghihintay sila ng kamatayan. Mamatay yung kanilang magulang, saka lang mapapapunta sa kanila. And the good news sa atin, merong sumulat ng testament. The Old and New Testament. Hallelujah. Testamento yan para sa ating inheritance. Ang mga nakasulat sa Bible na mga promises ni Lord is our inheritance. Now, sabi doon, there must also of necessity be the death of the testator. Sino ba ang ating testator? Si Jesus Christ. Nung mamatay siya, ipinamamana na niya sa atin ang lahat ng mga promises sa Bible. Amen? Sabi ni Lord, it is finished. Tinapos ko na ang problema ng tao.
Tinapos ko na ang kasalanan ng tao. Tinapos ko na ang mga bisyo ng mga tao. Tinapos ko na ang mga karamdaman ng tao. It is finished! Amen. Thank you, Jesus. Now, covenant. What is a covenant? Covenant is a solid and sacred testament. Minsan binabaliwala ito ng mga Kristiyano. When you enter into the covenant, kailangan tunay ang commitment mo dyan. That I will live for you, God. Itong katawang ito sa iyo na yan, Panginoon. Wala na akong karapatan sa katawang ito, Panginoon. Ikaw na ang nabubuhay sa aking sarili. That's why a covenant is a solid and sacred commitment. Do not commit with God kung hindi ka seryoso. I will live for you, Lord. Oh, I will serve you, Lord, all the days of my life. Hindi po biro-biro yan. Hallelujah. Nagsasabi ka sa Diyos na buhay. Nagkukumit ka ng buhay mo. I will live for you. I will serve you, Lord. At pag hindi mo tinutupad yan, may problema ka sa Diyos. Because alam mo ba, yung commitment hindi nakakalimutan ni Lord. Pag sinabi mo, Lord, I surrender my life, hindi nalilimutan ni Lord yan. Kahit 10 taon, 20 taon. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pag ikay nagsalita niya, siguraduhin mo na tunay at tapat at gagawin mo ang commitment na yan. Because sabi sa Bible, if you make a vow before the Lord, be sure to fulfill that vow, or else you will be called foolish. And I believe, hindi ko na kayo tatanungin kasi ayaw nating lahat ng tayo mangmang. Tawagin ni Lord mangmang ka. Ang mga hindi tumutupad sa commitment niya sa Panginoon ay mga mangmang. Amen. Because it's sacred, it's holy. Hindi yung basta lumabas sa bibig mo. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lumalabas sa bibig mo at lahat nandoon sa puso mo. Because, and God expects covenant to be honored. Pag sinabi mo, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, magtatapat ako sa iyo, Panginoon. Ine-expect ng Panginoon niya kung ano ang sinabi mo, kung ano yung ipinangako mo sa Kanya, because God expects covenant to be honored. Pag pinawalan mo sa bibig mo yan, is final. At inaasahan ni Lord na ang sinabi mo, ang commitment mo ay gagawin mo. Or else you will be called foolish. So this covenant is very important. It was formed with Christ as a mediator. Yung covenant, kailangan mayroong mediator ang covenant. Okay. At ang ating mediator ay si Lord Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but through Him. Walang tao na makakarating sa Diyos without Jesus Christ, the mediator. Walang panalangin makakarating sa Ama kung wala ang mediator na si Jesus Christ. That's why sabi ni Lord, kung kayo mananalangin sa aking pangalan, sa Ama, sa aking pangalan, didinggin kayo ng Ama. Walang sino mang mediator sa mundo. Okay, na makakarating, makakapag-mediate. Only the Lord Jesus Christ. Bakit?
Hindi sa mga Muslim, hindi sa mga Baha'i faith o ano-ano mang mga relihiyon, is the Lord Jesus Christ. Why? Bakit siya ay tunay na mediator? Kasi siya ang nag-mediate sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, may bayad. Hindi pwede sabihin, okay, mananalangin ka kay San Juan, kay San Pedro, kay San Martin. Minsan hindi naman natin alam kung sino mga yon. So si Jesus Christ, kaya I'm the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but through Jesus Christ, the mediator. Hebrews 8:6. But now he has obtained a more, talking about Jesus, a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant. Ano ba yung sinasabing better covenant? Pag sinabing better, may comparison yan. Okay? Ano ang better covenant? Is a comparison sa covenant ng Panginoon sa Old Testament. Kaya better ay sapagkat ang mga Israelites para mapatawad sa kanilang kasalanan, nag-aalay nga, pupunta sila sa tabernacle, templo, mag-aalay ng mga tupa, at pumupunta sila doon once a year. So taon-taon, mayroon silang daladalang tupa at mga baka at kung anong mga kalapati, para mapatawad ang kanilang mga kasalanan at hindi pa sigurado yung kung ang kanilang ihahandog ay hindi naman malinis, hindi tatanggapin ng Panginoon. Every year, ginagawa ng Panginoon yan. That's why, kaya tinawag na better covenant ang tinanggap natin ay sapagkat si Jesus Christ ang kordero ng Diyos, ang kaisa-isang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya ang final sacrifice. At ang sinasabi ng Panginoon, kaya better covenant ay hindi na tayo mag-aalay ng mga hayop at mga baka at mga tupa. Iniaalay na ng mediator, the Lamb of God, Jesus Christ, ang kanyang buhay, once and for all. Amen. Hallelujah. Once and for all. Binayaran niya ng pinakamahalaga. Hindi ka tinubos ng dugo ng mga tupa at mga baka at mga hayop, kundi tinubos ka ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah! But now he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Better covenant, better promises. Bakit better promises? Sapagkat pag nangako ang Panginoon, tutuparan niya 100%. Ay pwede mo talagang saligan ang mga pangako ng Diyos. Because all the promises of God are yes and amen. Walang no. Pag nangako ang Panginoon, hindi na niya pwedeng tanggihan niyo kasi pure ang kanyang salita. Amen? Walang amendment yun. Ay, teka, i-amend ko muna ang aking salita. Baka nagkamali yata ako. Sa Constitution ng Pilipinas, ganon. Kaya mayroong mga amendment kasi hindi perfect yung Constitution ng mga bansa. Pero ang pinaka-perfect ay ang salita ng Diyos. Is pure, is holy, is talagang malinis, tunay. Hindi na kailangan baguhin because ang Diyos ay hindi nagkakamali. Amen. That's why pag nangako ang Diyos, abay, tindigan mo na yan.
Kasi 100% mangyayari yan. Because heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Oh, shakatarababasanda. Thank you, Lord. Again, better covenant, Hebrews 7:22. In keeping with the oaths, greater strength and force, sa Amplified Version, Jesus has become the guarantee of a better, stronger agreement, a more excellent and more advantageous covenant. Itong covenant na ito may guarantee. Pag bumibili ka ng mga appliances, tinatanong mo ka, ano ang warranty niyan? 1 taon, 5 taon, forever. Hebrews 10:16, this is the covenant that I will make with them. After those days, says the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. So ano ba sinasabi ni Lord na patungkol sa covenant na ito? This is the covenant that I will make with them, says the Lord. I will put my laws into their hearts. Ang mga batas ng Panginoon ay unang sinulat saan? Sa bato. Umakyat pa si Moses 40 days and 40 nights. Then si Lord mismo ang sumulat sa bato ng 10 Commandments. Okay? Na nung bumaba si Moses ay nakita niya ang mga Israelites sumasamba agad sa mga ibang mga Diyos. Kaya nagalit si Moses, ibinagsak niya yung 10 Commandments. Sapagkat nakasulat sa bato. May covenant din ang Panginoon sa atin. Aalisin ko ang inyong mga batong puso. Bibigyan ko kayo ng pusong laman. At sabi ng Panginoon, isusulat ko hindi sa bato ang aking mga batas. Isusulat ko sa inyong mga puso. And mula at doon sa ating kaisipan, I will write them. That's why mga Kristiyano, kahit hindi ka pangaralan at ikay gumagawa ng mali, alam mo yun. Sapagkat nakasulat na sa iyong puso ang tama. Kaya pag ikay gumawa ng mali, alam mo nang mali. Kasi nagsasalita yung batas ng Panginoon na nasa iyong puso at nasa iyong mga kaisipan. Sabi ng Panginoon, I will write them. Isinulat ko na. So sa better covenant, hindi nakasulat sa bato. Nakasulat sa iyong puso ang mga batas ng Panginoon. Amen. Sa mundong ito, maraming sinungaling. Sa pag-iimbestiga ng Congress at saka Senado, lahat sila pag tinanong, wala akong alam dyan. Di ba lahat gano'n na sagot? Tinanong ang Senado, wala akong alam dyan. Tinanong ang mga congressman, wala rin kaming alam dyan. Pag sila'y humarap sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin yan na wala akong alam dyan. God is a God of judgment. Kung sila man ay makaligtas sa tao, pagharap nila sa Panginoon, hindi nila pwedeng sabihin, Lord, wala akong alam dyan. Sapagkat sasabihin ni Lord,
Kuhanin ang libro ng congressman na yan. Kuhanin ang libro ng senador na yan. Tingnan natin kung wala talagang alam. Nakasulat yan. May mga libro. At ito ang sasabihin ko sa inyo. Sa judgment seat ng Panginoon, wala kang abogado na pwedeng bayaran. Ikaw mismo ang haharap kay Lord. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa God of heaven and earth. He knows everything. Hindi ka pwedeng magkaila. Lord, hindi ko ginawa yan. Walang nakakita sa akin, Lord. No way. At malapit na ang judgment na yan. I tell you, Jesus is coming soon. Nakikita mo ang nangyayari sa kaguluhan. Hindi sa isang bansa lang. Nepal, Indonesia. Ay yung sa Nepal na yan, kinaladkad nila yung Prime Minister. Tinapo sa ilog, pinagbababato sa ilog. Indonesia, pinagsususunog. Sri Lanka, Bangladesh. Ipag-pray natin hindi mangyari sa Pilipinas. Kasi I believe, ini-expose ng Panginoon ang lahat ng kasamaan bago siya dumating. He will expose. At kung ikaw ay mayroon pang itinatago sa sarili mo, lumantad ka na kay Lord. Kasi pwedeng magkaila ka sa tao, pwedeng hindi ka mahalata ng tao, pero alam ni Lord ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong buhay before, past, present, and even future. Jesus is coming soon. Masama ang tao. Pinapatay yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Si Charles Kirk. Ano bang ginagawa niya? Nangangaral lang naman siya ng salita ng Diyos. Binaril. But I believe, lalong dadami ang mga ngaral ng salita ng Panginoon, hindi sila matatakot. Baligtad ang mundong ito, ang pinapatay mabuti. Thank you, Lord. Now, si Jesus Christ, our mediator who has made a better covenant, siya ang ating unchangeable high priest o priesthood. Hebrews 7:24, but he, talking about Jesus, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Bakit sinabing unchangeable? Kasi nga sa Old Testament, pabago-bago yung high priest. Kasi namamatay sila. Pag namatay, papalitan na naman ng isa. Namatay na naman, papalitan ng isa. At sabi ni Lord, meron lamang tayong isa na lalabas, yung unchangeable high priesthood is the Lord Jesus Christ. Minsan lang namatay and He will live forever. Hindi siya namamatay taon-taon. Hindi natin siya ipinagluluksa ng taon-taon. Isang beses lang siya namatay and He will live forevermore. Bakit mahalaga ito? Unchangeable, hindi na nagbabago na priest because He is holy. Jesus is holy. He is perfect. And He will lives forevermore. Hindi na pabago-bago ang ating high priest. Pag pabago-bago, hindi na natin mapapagkatiwalaan kasi mayroong mabuti dyan, mayroong masama dyan ng priest. Unchangeable. Salamat, mayroong unchangeable. Hindi na nababago, hindi pwedeng baguhin. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him.
since He always lives to make intercession for them. Kaya sabi doon, He is also able, si Jesus Christ ay able to save to the uttermost part of the earth, sa lahat ng sulok sa mga maniniwala sa Kanya. Simple lang naman ang salvation. Maniniwala ka lang sa ginawa ng ating priest, high priest, ang ating Panginoon. Those who come to God through Him. Hindi ka pwedeng masave nga without this high priest, without Jesus. Hindi pwede masave. Hindi ka pwedeng masave ng iyong mabuting gawa. Masisave ka lang ng mabuting gawa ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Why He is unchangeable, He is holy and blameless. Hebrews 7:26, for such a high priest, talking about Jesus, was beating for us. Beated si Lord sa atin. Beat siya sa iyo. For such a high priest was beating for us, who is, bakit beating sa iyo? Who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heaven. Bakit mahalaga yon? Because again, balik tayo sa Old Testament, mag-aalay ng tupa, dadalhin sa priest, papatayin, kukunin ang dugo, ibibigay sa high priest, at walang nakakapasok sa dakong kabanal-banalan, kundi high priest. So hindi pa sila sigurado kung tatanggapin ang kanilang alay, sapagkat kung ang alay niyan ay may karamdaman yung tupa o baka, hindi tatanggapin. So papasok ang high priest doon sa, kumbaga ito na ang Holy of Holies, papasok siya at kailangan wala siyang kasalanan. Pag may kasalanan ng high priest, patay siya doon. Eh paano nalalaman nung nasa labas kung patay na o buhay pa? Yung mga high priest, mayroong mga mumunting kampanilya doon sa kanilang laylayan ng kanilang damit. Habang naglalakad ay kling, 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 kling. So, buhay pa ang ating high priest. Okay? Eh kung may kasalanan yon at namatay siya doon, sinong kukuha? Takot sila. Because lahat ng papasok sa Holy of Holies, hindi basta pumapasok. Mamamatay sila. That's why may tali. Nilalagay nila ng tali yung high priest. Pag tumigil na yung kampanilya, ibig sabihin tigok na siya. Paano nga makukuha? Hihilahin na lang nila yon. Patay ang ating high priest. Wala na tayong pag-asa. Hindi tinanggap ang ating alay. But to be sure, dumating ang Panginoon, the high priest, walang bahid kasalanan. Oh, glory to God. That's why we are sure. Because Jesus is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Sigurado ka sa ating high priest. Verse 27, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices. Yung mga high priests na papasok doon, sa dakong kabanal-banalan ay mag-o-offer din sa kanilang sarili. Sabi doon, to offer up sacrifices, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices first for his own sins. Kasi may makasalanan ng tao, lahat ng tao ay nagkasala. And then for the peoples, for this he did not once for all when he offered up himself.
Kaya bago pumasok nga ang high priest sa dakong kabanal-banalan, babasahan siya ng salita ng Panginoon. At that time, yung Torah. Iisa-isahin yan kasi delikado. Baka may nagagawa kang kasalanan, patay ka dyan. Babasahan siya ng Torah, the laws of God. Pag nakapasa na siya doon, saka lang siya makakapasok. But dito sa ating high priest, hindi na kailangan ng sacrifice, kundi ang ating high priest, he sacrificed himself. Yung kanya mismong buhay ang sinacrifice niya, inialay niya, at sigurado tayo ang dugo na yan ay perfect, holy, blameless, at tatanggapin ng Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. That's why ang ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo is a finished work. Tapos na ang kahatulan ng kayong kasalanan. Tapos na ang iyong mga karamdaman. It's finished. Kasi sinabi na, it is finished. Hebrews 10:12, but this man, talking about Jesus, but this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever, hindi temporary, forever, sat down at the right hand of God. Anong ibig sabihin ng sat down? Naupo sa kanang luklukan ng Ama, ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin ng sat down is finished work. Di ba pagtapos ka na ng trabaho, anong ginagawa mo? You sit down. Tapos na ang aking gawain. From that time, waiting till his enemies are made his footstool, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Thank you, Lord. By one offering. Anong offering niya? Is the Lord Jesus Christ. He offered himself. And but by one offering, he has perfected forever. Hindi nga temporary, those who are being sanctified, pinaging banal. Mga kapatid, pinaging banal tayo ni Lord. Amen. Hallelujah. Hebrews 8:1. Now this is the main point of the things we are saying. Ito daw ang main point. We have such a high priest who is seated at the right hand of God, of the throne of the majesty in the heavens. Yan ang ating high priest. At nung siya'y maupo sa kanang trono ng Ama, nag-report siya, Ama, it's finished. Tinapos ko na ang problema ng tao. Tinapos ko na ang mga kasalanan ng tao, kabayaran ng kasalanan ng tao. Tinapos ko na ang kanilang mga karamdaman. Tinapos ko na yan by my blood. Because we are redeemed by His blood. Bakit kakaiba ang dugo ng Panginoon? Because that is the perfect blood. Lahat ng dugo ng tao may bahid ng kasalanan. Until na-surrender mo ang buhay mo kay Lord. But we are redeemed by His blood. May power ang blood ng Panginoon. Hindi mo nakikita yan because by faith, we apply the blood. Apply the blood always sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. So redeemed by the blood of the Lamb, we have redemption. Ano ba ibig sabihin ng redemption? Redemption means to buy back. Bilhin muli.
tayo ay napunta sa kasalanan, binili ka ng dugo ng Panginoon para maging Kanya ulit tayo. Naalala ko yung isang bata na nabasa ko, gumawa siya mahilig siya sa paggawa ng mga bangka, maliliit na bangka. At isang araw na nakagawa siya ng isang bangka. May layag. Isang araw ay niya doon sa tubig. Kaya lang dahil sa lakas ng hangin, nalagot yung tali ng kanyang bangka at hindi na niya nakita yung kanyang bangka. Hindi na niya nahabol, mabilis ang hangin. So nawala yung kanyang bangka. Isang araw papunta siya sa palengke at doon sa eskaparate ay nakita niya yung kanyang bangka. Sabi niya, ito yung aking bangka. Ito yung gawa kong bangka. And it's for sale. Sabi niya, gusto kong mabalik sa akin yun. Bibilhin ko yung bangka na yun. So gumawa siya ng paraan para mabili niya ang bangka. At nung mabili niya ang kanyang bangka, tuwan-tuwa siya. Sapagkat mahalaga sa kanya ang kanyang bangka. Mga kapatid, ikaw yung bangka na yon. Nawala tayo. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. We are like sheep who's gone astray. But hinanap tayo ng Panginoon, nakita ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bibilhin ko uli ang aking mga nilalang. Binili ka ng Panginoon. Hindi ka binili ng pilak o ng ginto. Binili ka ng pinakamahalaga, ang kanyang banal na dugo. Kaya ang pagiging Kristiyano mo special, mahalaga. Because you are bought with the price. The blood of Jesus. Pag-iisipin mo yan mga kapatid, huwag mong baliwalain ang pagiging Kristiyano mo. Kaya ka naging Kristiyano ay dahil nag-alay ang Panginoon ng kanyang buhay sa krus. Umagos ang kanyang banal na dugo mula ulo hanggang talampakan ng mga paa. At sa pamamagitan ng dugong yon, yun ang ipinambayad sa iyo. Ngayon, ang tanong, ano ang sukli mo? Anong ibabalik mo kay Lord? Babalik ka pa ba sa iyong kasamaan? Babalik ka pa ba sa iyong mga bisyo at mga kasalanan? Hindi ba kabaligtaran? Dapat magmahal ka doon sa nagbayad sa iyo. Because hindi ka pwedeng bayaran ng anumang kayamanan sa mundong ito. Tambak mo naman ang pera dyan. Di kayang bayaran kahit ang isang kasalanan ng isang tao. Isipin mo, bumaba pa ang Panginoon sa langit para bayaran. Sino ka? Siya na mayaman, naging mahirap. Sino ka? Sino ka para bigyan ka ng pansin ni Lord? Pwede naman sabihin ni Lord, okay, makasalanan lahat ng tao. Yan naman ang sabi sa Bible, all have sinned. Pwede mag-usap ang Ama, patayin na natin lahat ng tao. Hayaan na natin mapunta sa impyerno yan. Gagawa ulit tayo ng panibagong tao. Kaya naman natin gawin, di ba? Kaya ba ni Lord? Kaya. But He loves us so much
na kahit nabulid tayo sa kasalanan, binigyan pa rin tayo ng pansin ng Panginoon. Oh, what a love. God demonstrate His love for us. Kailan daw? While we are sinners. Sinong gustong magmahal sa makasalanan? Baka kung ako nga ang Diyos hindi naman ako pwede maging Diyos. Pero kung ako ang Diyos, baka yun ang gawin ko. Makasalanan lahat yung mga yan, di lipulin na natin, gumawa na tayo ng ibang tao. But He loves us. Hindi niya pwedeng tanggihan ang image na ibinigay niya sa atin because we are made in His image. Hindi, ayaw niya na tayo basta na lang pabayaan. Pangalawa, forgiven. We are forgiven. Sabihin mo, I'm forgiven. Mahalaga yan. Ang isang taong makasalanan na pinatawad, kumbagay nasa Muntinlupa siya at pinalaya siya, ano ang kanyang nadadama? Masaya ba siya o hindi? Masayang masaya. Sinong mga nabilanggo dito noon? Meron bang nabilanggo dito? Wala, mabubuti kayo. Pero yung mga nabilanggo na nakalaya, tuwan-tuwa, I'm forgiven. Cleansed by the blood of the Lamb. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all. Sabi mo, all unrighteousness. All unrighteousness. Pero may condition. If we confess. Yun lang naman ang hinahanap ni Lord. Kung may kasalanan ka, edi lumantad ka at i-confess. Yung mga nagtatagos ng kasalanan, hindi pinagpapala. At pag nagtatago ka ng kasalanan, mahirap manalangin yan. Because without holiness, no man can see the Lord. Cleansed by the blood, 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. So anong sinasabi niya? Para daw malinis ang ating mga kasalanan ng dugo ng Panginoon, sabi niya, walk in the light. If you are walking in darkness, darkness means sins at mga bisyo mo yan, kapag kadyang ka lumalakad, hindi ka pwedeng linisin ni Lord. Lumabas ka dyan sa kadiliman na yan at ikay lumantad sa liwanag. Walk in the light. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. That's why yung matitigas ang ulo, ayaw nang makipag-fellowship, ayaw nang umattend ng church. Why? Because he is walking in darkness. Ang fellowship natin ay if we are walking in the light, meron tayong fellowship. Hindi ka pwedeng mag-fellowship ang dalawang tao na ang isa ay lumalakad sa kadiliman at ang isa ay lumalakad sa liwanag. Is impossible. Kasi magkaiba yan, light and darkness. Kaya may fellowship, kung gusto mo ng tunay na fellowship, walk in the light. Nakalantad ka sa liwanag. Pag nakalantad ka sa liwanag, kita lahat ang buhay mo. Ang lumalakad sa kadiliman ay yung mga taong nasa kadiliman. Nasa bisyo, sa kasalanan. Doon sila lumalakad. Sinong ka-fellowship nila? Ay di yung katulad din nila. Hindi pwede mag-fellowship ang lumalakad sa kadiliman at isang lumalakad sa liwanag. It's impossible.
Kasi pag nag-uusap ang mga yan, iba yan. Hindi ko tinatanggap yan. Sabi, hindi ko rin tinatanggap ang sinasabi mo. Cleanse conscience. Yung dugo ng Panginoong Jesus ay naglilinis ng iyong konsensya. Ano bang kahulugan yan? Ano bang kahalagahan yan? Hebrews 9:14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Ano ibig sabihin yan? You cannot serve the Lord with bad conscience. Kung hindi nalilinis ang konsensya mo, ay hindi ka pwedeng maglingkod kay Lord. Kailangan matanggap mo muna ang paglilinis sa iyong konsensya. Sapagkat nangangaral ka, iba ang sinasabi ng konsensya mo. You are bad. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Diba mayroon tayong sinasabi, sinusurot ako ng aking konsensya. Kaya alam ko yung mga may problema sa flood projects na kahit sabihin, hindi ko alam, sinusurot din sila ng kanilang konsensya. Hindi pa rin sila mapapagpala kasi alam ni Lord. Kahit sabi, hindi ko alam yan. Alam ni Lord. Kahit ano pang deny, susurutin ka ng iyong konsensya na ikaw ay nagnakaw dyan. Alam mo yung mga taong yan? Kala mo ba bless sila? Sabi ni Magalong ay hindi lang bolt ang pinaglalagyan ng pera, kondominyo, yung isang kwarto. Kahit na anong dami ng pera mo, susuruin ka ng budhi mo. Makakatulog ka ba ng maayos yan? Kala nga nila nakawala na sila. Hindi sila makakawala kay Lord. Susurutin sila ng kanilang konsensya. Bad conscience. Iba dyan, hindi na makatulog. And brought near through the blood. Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, who once far away have been brought near through the blood. Tayo inilapit sa Ama sa pamamagitan ng banal na dugo. Because of our sins, sabi sa Ephesians chapter 2, we are not connected with God. Tayo malayo ang puso natin sa Diyos. Ano ang nagpabalik sa atin? Bakit tayo naging malapit sa Diyos? Bakit ka ngayon nakakapag-worship kay Lord? Bakit ka nakakapanalangin si Lord? Kay Lord, because of the blood of Jesus. Dinala ka, inilapit ka, binili ka ng dugo ng Panginoon. At na ngayon, mahalaya ka, nakakapagtaas ng mga kamay, malaya kang umawid, malaya kang sumamba sa Panginoon because you are brought near through the blood of the Lamb. At yung panalangin natin, boldness, we have now boldness to enter into the Holy of Holies. Remember again, hindi nakakapasok sila sa Holy of Holies. Hindi basta-basta pangkaraniwang tao, high priest lang at hindi lang basta high priest, kailangan malinis. Now dito, binigyan tayo ng boldness. Dati natatakot sila. Ngayon, boldness. Mamaya, papaliwanag natin yan. But Hebrews 10:19, therefore, brethren, having boldness
to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us through the veil that is His flesh, and having a high priest over the house of God. Okay. Now, meron na daw tayong lakas ng loob, boldness, tapang ng loob, na dumako sa Ama, manalangin because of the blood of Jesus Christ. Okay. Doon sa tabernacle, merong holy place, merong holy of holies. Hindi nga sila basta nakakarating doon sapagkat merong veil. Malapad na veil. 4 inches ang kapal. Walang basta nakakapasok doon. Pero di ba, nung mamatay ang Panginoon, okay. Itutuloy ko mamaya yon because meron pa akong ikukot na verse. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our heart sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Okay, tatalakayin ko yan, the miracles, the 4 miracles of Jesus' death. Nung mamatay ang Panginoon, may 4 na himala na nangyari doon sa kamatayan ng Panginoon. Una ay darkness. Matthew 27 verse 44, now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. O bakit may darkness? Because nung mamatay ang Panginoong Jesus, dala-dala niya ang kasalanan ng buong sanlibutan, kasama yung hanggang ngayon, past, present, and future, kasama yung 8 billion na people ngayon, okay, nakapasaan sa Panginoon. Binayaran niya. Kaya may darkness, hindi siya matingnan ng Ama. Ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak. Nadala-dala ang kahatulan, kabayaran ng buong sanlibutan. Hindi matingnan ng Ama. That's why there was darkness. Anong significant? Darkness means judgment. Na-judge, nahukuman ang kanyang anak dahil sa ating mga kasalanan. Parang doon sa Exodus, mayroong darkness, judgment din yon. Number 2, the veil was torn. Ito na yung veil. Matthew 27 verse 41, then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. So the veil of the temple was torn in two. Yung veil na yon ay 4 inches ang kapal. Nagdi-divide sa holy place and to the Holy of Holies. Ano ba ang kahulugan niya nung ito'y mahapak? Ang ibig sabihin, we can now enter boldly into the Holy of Holies. Hindi mo na kailangan ang padrino, kapatid. Amen. Hindi na kailangan, malakas si San Juan dyan, si San Pedro dyan, sino naman santo, at yan ay hanggang ngayon, gawa pa rin sila ng gawa ng santo para tawagan ng mga tao, parada. Hindi mo na kailangan gawin yan. Nahapak na, ibig sabihin, you can now enter boldly into the Holy of Holies and call Him Abba, Father. Amen. Kung naintindihan mo yan, yan ay makakapasok ka sa dakong kabanal-banalang at you are free to worship, you are free to pray, you are free to love God and to have fellowship with your Creator. Amen. Hallelujah. Number 3, sa death ng Panginoon, earthquake.
Verse 51, then behold, the temple, the bell of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quakes, and the rocks were split. Thank you, Lord. Hallelujah. Merong earthquake. Kaya natakot nga ang mga sundalo at sabi niya, ito nga ang anak ng Diyos. Dati minamak nila. Ngayon sinabi nila, ito nga ang anak ng Diyos. Ano pang nangyari? Number 4 is, saints were resurrected. Merong resurrection, merong nabuhay. Matthew 27 verse 52, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Okay, and coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Mga kapatid, sabi diyan, nung mamatay ang Panginoon at sinabi niya, it is finished, saints were resurrected. Hallelujah. The graves were opened. Can you imagine, biglang na-open yung mga, ano yan, yung mga batong graves. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Ito'y nagpapatunay, even yung gagawin ng Panginoon sa rapture. Hallelujah. Sabi doon sa 1 Thessalonians, ay bababa ang Panginoon mula sa langit with a trumpet sound and with the sounds of an angel, the voice of an angel, at ang unang bubuhayin ay mga patay. Hallelujah! Kaya wala tayong lugi, mamatay ka man, buhay, mamatay ka man. Wala tayong lugi. Amen. Hallelujah. The graves were open. Unang mabubuhay mga patay. Ngayon tayong buhay pa, and I believe, ito ang paniwala ko, baka hindi na tayo mamatay. Jesus is coming soon. Wala na, lahat na yata ng signs ay naganap na. Alam mo ba kung bakit minsan tinatanong ko kay Lord, Lord, bakit hindi ka pa dumadating? Okay? At ang aking pumapasok sa aking kaisipan is, binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon ng tao na maligtas. Dapat patagal lang dumating ang Panginoon. But God is so merciful. Gusto niyang maligtas ang lahat. Gusto pang bibigyan ng pagkakataon. Pero at the right time, may hangganan yan. He is coming soon. Now, anong guarantee natin mga kapatid? Salamat, may guarantee tayo. Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Yung lahat ng nag-surrender kay Lord, mayroong selyo na, mayroong ka ng selyo. Mayroong ka ng mark. That's why dalawa ang mark na yan sa mundong ito. Mark of the beast and mark of the Holy Spirit. Ipinapatupad na yan. Sinisimula na nga patuparin, di ba? Yung mark of the beast, yung lalagyan ka ng chips. Okay, hindi mo na kailangan dumukot sa bulsa pag magbabayad ka. Nakikita niyo, meron ng ganon. Sapagkat sila ay may mark, dalawa lang naman yon ang sinabi sa Bible, right hand or sa noo. Bakit sa dalawang yan?
Because ang right hand ay ginagamit natin sa pledge of allegiance. So pag nagpalagay sila sa mark dito, at alam ko chips yan, huwag kayo magpapalagay ng any chips sa iyong katawan. Microchips. May microchips yan, kaya nakakapagbayad ng ganun eh. Okay, pledge of allegiance sa kanang kamay, sa noo ay worship. Kasi kung magbabayad ka sa noo naman, you bow, bayad ka na. Pero delikado. Lahat ng matatakan, wala nang kaligtasan. You cannot repent. You cannot. Paglabas ni Antichrist, yan ang unang ipapatupad niya. Walang makakapagbili, walang makakabili. But tayo may marka na. You are sealed with the power of the Holy Spirit. Ano daw yung mark? Ano daw yun? You were marked in Him with the seal, the promise of Holy Spirit. Verse 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Yung mark of the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit is a guarantee. A deposit guaranteeing our inheritance. Lahat ng mga anak ng Diyos mayroong inheritance. At sasabihin ko sa iyo, di ba, pag may inheritance yung mga tao dito sa lupa, mga anak, nagkakagulo yan, nagpapatayan nga eh. Bakit ito lang bigay sa akin? Bakit mas malaki bigay sa akin? I tell you, sa inheritance ng Panginoon, wala nang jealousy. Hindi mo nasasabihin, ay, bakit ganito lang sa akin, Lord? Walang magrereklamo. Because, grabe ang nagpamana si Lord. Kasi kung may magrereklamo, ay magulo yan. God is not the God of confusion. God is the God of order. May order sa langit. Hallelujah. Last verse. Psalm 89 verse 34. Ito yan. Kasi pinag-uusapan natin ng covenant. Better covenant. My covenant. Ito ang promise ni Lord. My covenant I will not break. Wow, 100% pala ang covenant natin. My covenant I will not break. Hindi ko sisirain yan. Covenant yan eh. Godly covenant. My covenant I will not break nor alter the word that has gone out of my lips. Hindi ko sisirain yung covenant na yan. Hindi ko rin babaguhin. Lahat ng lumabas sa labi ng Panginoon, He will do it. Hindi niya babaguhin. Walang ang amendment. Kapatid, sa salita ng Diyos, walang amendments. Kasi bakit yung salita ng Diyos, ang Diyos hindi pwede magkamali. Pag sinabi niya 100%. Perfect yan. Kaya hindi kailangan ng pagbabago. Amen. Kaya sure tayo sa covenant ni Lord. My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Pag lumabas na sa aking labi, that is final, perfect. The word of God is final. The word of God is perfect. The word of God is His promises to us, and it is perfect. That's why it's a better covenant. Heavenly Father, thank you once again for your goodness, your faithfulness, your mercy to us.
Lord, salamat po. Kahit kami makasalanan, nakipagtipan ka sa amin, nag-agree ka sa amin, Panginoon. Tinubos mo kami, Panginoon. Nilinis mo ang aming mga kasalanan, pinatawad. Binigyan ng buhay at buhay na walang hanggan. Binigyan ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Ama sa pamamagitan ng iyong anak, ang tagapamagitan, the Lord Jesus Christ. Ora bashika torobo sande. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your words na nagpapatibay sa aming mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat in the name that is above every name, the King of Kings, Lord of Lords. His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Okay, dadako tayo sa isang part ng worship, that is our tithes and offerings. Bring the tithes into the storehouse. Hallelujah! Okay, itaas natin ito sa Panginoon at itaas din natin ang ating pusong nagpapasalamat, nagpupuri, dumadakila sa Kanyang pangalan. Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity that we can worship you through the tithes and offerings. Lord, we honor you with our tithes and offerings. At ang pangako mo, you will open the windows of heaven and pour out so much blessings na wala kaming sukat paglalagyan. Sasawayin mo ang mga salot sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo, everything, Lord. At tatawagin kaming pinagpala. Lord, gamitin mo ito for the expansion of your kingdom, for the glory of your name. And we offer this to you as our worship in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Okay, the Father's blessing. Tanggap tayo ng tanggap because this is the word of God. The Lord spoke to Moses and said, speak to Aaron and his sons, saying, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you.
The Lord make His face shine upon you with His favor and be gracious to you, surrounding you with His loving kindness. The Lord lift up His countenance, His face upon you with divine approval, and give you peace, a tranquil heart, and light. So Aaron and his son shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Deuteronomy 1:11, might the Lord, the God of your fathers, add to you 1,000 times as many as you are, and bless you, just as He has promised you. Receive the blessing from the Almighty Father. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. God bless. Makakaupo na tayo.